Magandang araw sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating iTuro. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa Health 6, Quarter 1, Week 6. Ang ating competency ay galing sa K-12, identifies community health resources and facilities that may be utilized to address a variety of personal health issues and concerns. Ang ating code ay AGE6PH-IGH-23. So kung napapansin ninyo ay naka-highlight or naka-bold itong salitang community. Bakit? Kasi ang ating pinaka-focus sa ating aralin ay based sa community level. Ibig sabihin, yung mga immediate mga resources, yung mga immediate facilities na pwede nating magamit sa ating health issues and concern. So ito yung makita mo within the community. Kaya naka-highlight yung word na community. So ngayon, sa ating lesson, hinati natin ang ating aralin ng week 6, 7 at 8 sa tatlo. Ang focus natin para dito sa sa week na to will be the health resources, followed by the health facilities, then yung ating huling maging topic, yung health services. Unahin muna natin dito sa health resources. Explain ko muna sa inyo yung mga iba't ibang mga resources patungkol sa ating health. Then, sa week 7, pag-uusapan natin na mas malaliman yung mga buildings o yung mga establishments na intended para magbigay ng health support sa mga citizens natin. And week 8 natin ay yung health services, ano ba yung mga serbisyo na ibinibigay. So, as an overview, lahat ng mga ito ay itatakal natin sa part ng resources para sa week 6. Ano-ano ba yung mga health resources na ating tatalakayin? Meron tayong human, institution, materials, money, at saka knowledge. Pag sinabi natin human, ang focus natin dito ay yung mga health workers, yung magtatrabaho para mapanatiling healthy yung mga citizen. Yung institution naman, ito yung mga facilities o yung mga location kung saan pwedeng mag-cater o mabigyan ng mga lunas o kaya naman ay mga remedies yung ating mga clients. So yung client dito na pinag-uusapan natin ay yung mga pasyente. Then we have the materials. Maaring ito yung equipment o kaya supplies. So yung mga nagagamit natin pagtungkol sa ating health o kaya para sa paggagamot ay nandito yun sa under ng materials. Then we have the money, kung saan kinukuha yung mga pondo para mag-run itong mga health facilities na ito. Then we also have the knowledge o yung education patungkol dito. Ngayon, bigyan ko lamang ng emphasis dito sa word ng equipment at supplies kasi baka mamaya ay magkabali-baliktad dito. Pag sinabi natin equipment, ito yung mga bagay or mga kagamitan na ginagamit natin ng paulit-ulit at hindi sila consumables. Ibig sabihin, hindi sila one time lang magagamit. Katulad ng pang-presyon o kaya yung pang-measure ng bigat, ng timbang, yung mga weighing scales, yung mga yan ay mga equipment. Samantala, yung mga supplies katulad ng mga medicines, katulad ng mga yung mga ginagamit natin ng mga syringe. So kapag katapos magamit yung mga yon, so tinatapon na yung mga yon o kaya nako-consume na yung mga yon. So we call them as supplies. Ngayon, ito yung ating organizational chart patungkol sa Department of Health, which is yung pinaka-agency ng ating pamahalaan na tumutukoy or nagbibigay ng lunas sa mga karamdaman ng kanyang mga citizens. So, ito yung sa organizational chart na makita ninyo sa DOH. So, medyo blurred ito, kaya gumawa na lang ako ng copy from it. Ito. So, ito yung ating magiging organizational chart na pag-uusapan. Siyempre, ang DOH ay meron yung secretary. Yung DOH secretary, so ito yung sa Office of the Secretary. Siya yung nangangalaga ng kabuuan patungkol sa kalusugan ng mga mamamayan. So, sa Office of the Secretary, meron yan na iba't ibang mga sangay. Pero before itong mapunta sa mga iba't ibang sangay, meron itong part na tinatawag na Office of the Chief of Staff. At dito, yung Chief of Staff, ito yung pinaka-baga secretary ng secretary. Sa para mga undersecretaries ito, no, o kaya assistant secretaries, na kung saan ang kanilang function ay sumusunod. Maaari magbigay ng legal service, o kaya naman bigay ng audit, o kaya yung mga media relations unit. Kung siguro ang mapapansin natin ay kumakailan dahil nga sa situation ng COVID pandemic, ay naging very busy yung ating DOH. At ang mga iba't ibang mga grupo or subunits nito ay talagang nag-function well, lalo na sa mga parts ng prevention ng isang o kaya pagkokontrol ng mga klase ng disease katulad nito yung tinatawag natin na COVID pandemic, no? So, una-unahin natin, meron itong mga iba't ibang mga sanga. Meron tayong Administration and Financial Management Team, Health Policy and Systems Development Team,
Public Health Services Team, Health Facilities and Infrastructure and Development Team, Health Regulation Team, Procurement and Supply Chain Management Team, Field Implementation and Coordination Team. So, bibigyan natin ng paliwanag briefly itong mga bawat isa. Unahin natin sa Administration and Financial Management Team. So, ito yung pinaka nag-govern dun sa mga administrative functions ng Department of Health. So, meron tayong Financial and Management Service at saka yung Administrative Service. Doon naman sa Health Policy and Systems Development, patukol ito doon sa mga iba't ibang sub-group ng Department of Health patungkol sa mga pagbibigay ng mga polisiya na makakatulong para sa kalusugan ng mga mamamayan o kaya ng mga personnels under sa DOH. Doon naman sa Public Health Service Team, nandito yung mga naging medyo focus at saka busy itong mga to, yung sa Disease Prevention and Control Bureau, Epidemiology Bureau, Health Promotion and Communication Service, Health Emergency Management Bureau. So ito yung mga medyo naging talagang sobrang busy for the COVID pandemic. At sila naman na pinaka-focus nila is gumawa ng mga iba't ibang mga ways or methods para masigurado na kung ano man yung mga disease na kumakalat ay ma-prevent ito. Then we also have the Health Facilities and Infrastructure Development Team na ang focus nito ay yung mga ibibigay na makagamitan o kaya mga buildings na magsusupport ng mga iba't ibang health issues and concerns na ibibigay ng gobyerno para sa mga citizens niya. Then we have the Health Regulation Team. So nagre-regulate ito ng food at saka ng drugs. Nagre-regulate din ito ng mga ng mga service o mga facilities niya, and also yung sa mga pagbibigay ng quarantine. We also have the Procurement and Supply Chain Management System or team na ang pinaka-focus ito, syempre, magbigay ng sistema na paano i-distribute yung mga resources para dun sa mula sa pinaka-national level up to the grassroots level. Then we have the Field Implementation and Coordination Team na ito naman yung mga pinaka-tutukoy sa mga iba't ibang areas or sa mga iba't ibang mga locations sa Pilipinas. Meron tayong Luzon, meron tayong NCR and MM hospitals or Metro Manila hospitals. We have the Visayas and Mindanao. So bawat isa sa mga to ay may mga tinatawag tayo na mga subtopic pa or mga subgroups. Sa Luzon, NCR at saka dito sa Visayas and Mindanao, pare-pareho silang mayroong Centers for Health Development, pare-pareho silang mayroong regional hospitals, at saka yung DATRCs. So ano yung sabihin ng DATRCs? Ang ibig sabihin ng DATRCs ay Drug Addiction Treatment and Recovery Centers. So ito yung mga lugar kung saan tinitreat yung mga naging drug dependents at saka yung mga nag-undergo ng mawala yung addiction nila sa pagdadroga. Next, so ang kaibahan lang nila ng tatlong ito, yung NCR at Metro Manila Hospitals ay meron siyang syempre yung Metro Manila Hospitals. So ito yung mga nag-govern ng Field Implementation and Coordination Team. Bali ito ang mga national scope pagtungkol dun sa ating Department of Health kung paano ito nag-run bilang isang agency ng government. Ngayon, yung patungkol naman dito sa Field Implementation and Coordination Team na nahati sa Luzon, sa NCR at saka sa Visayas Mindanao, itong mga to ay medyo general pa to ha. Pagka ibinabanat sa community level, ay may mas mabababa pa na mga parts ito dahil nagkaroon tayong tinatawag natin ng devolution. So ano ba yung sinasabi natin ng devolution? So mamaya explain pa natin yan ng mas maigi. Katulad na made mention natin kanina, ay mag-focus tayo dito sa mga resources muna. Yung human, institution, materials, money, tsaka knowledge. Unahin natin doon sa human. Ang mga community health workers ang ating patungkol kapag ka-human. Maaring ito ay BHW o kaya yung BNS. Yung BHW stands for Barangay Health Worker at saka yung BNS naman yung Barangay Nutrition Scholar. So lahat ng mga barangay sa Pilipinas ay meron tayong tinatawag na mga, syempre meron silang mga health sector. At ang health sector na nangangalaga ng kaligtasan or kaya ng kalusugan ng mga mamamayan ay meron tayong mga BHW, yung barangay health worker. So pwede silang tatrabaho sa mga barangay health station o kaya sa mga health centers. Sila yung ating mga tinatawag na frontliner. Sila yung mga nasa community mismo o naka-emerge sa community na sila yung nagbibigay ng mga sumusunod. Maaring health education, nagbibigay sila ng mga seminars or training sa mga mamamayan, o kaya naman maaari sila yung mag-conduct ng mga selected public health care. Pwede sa atin sabihin na mayroong libreng circumcision, o kaya mayroong libreng bunot, o kaya mga ganung bagay.
At saka, sila yung pinaka nagko-connect sa mga clients natin sa mga facilities ng government. Pag sinabi natin mga client, syempre ito yung mga citizen o mga individual, yung mga pasyente na ating tinatawag. At kung gusto mo na maging bahagi ng BHW o Barangay Health Worker, meron itong accreditation. Ma-accredit ka kung meron kang 2-year course or nagkaroon ka ng 2 taon na pag-aaral sa isang kolehiyo, or at saka at the same time, meron kang 5 years na voluntary service na nirender doon sa lugar. So ikaw ay pwede ma-accredit bilang BHW. Paano naman yung ikalawa, yung BNS? Ang BNS naman ay yung Barangay Nutrition Scholar. Ang Barangay Nutrition Scholar ay sila yung mga barangay nutritionist. So ang pinaka-focus nila ay mag-focus doon sa mga kinakain o kaya yung mga ibibigay sa mga citizen para manatili silang healthy. Hindi lang yun sa mga ibibigay. Maaari silang mag-control sometimes ng part ng livestock o kaya ng mga itatanim and so on para kahit paano ay masigurado na doon sa area nila kung ano man yung mga deficiency pagdating sa vitamins or minerals ay magkaroon ng enough supply para sa mga namumuhay doon. And ang pinaka-requirement lang dito ay high school graduate. So ito yung mga health workers natin sa community level, no? Kasi pinag-uusapan natin pinakamababang level muna na pwedeng makausap ng kahit sino kung gusto nating itap yung health services. Next, yung ating community health institutions o yung mga facilities natin. So ito yung mga immediate response within the vicinity, no? Ang focus natin yung mga agad na pwede mong puntahan na lugar. At kung pag-uusapan natin agad na pupuntahan na lugar, ay meron tayong barangay health station or center at saka clinic. Unahin natin yung barangay health station or center. Bawat isang barangay ay merong ganito at kadalasan ang mga health station nila or center nila ay nasa loob ng barangay o malapit sa barangay hall. So bakit ganoon? Kasi ang barangay health station or center, ang kanyang malaking funding o kaya ang kanyang operation cost, ang nag-shoulder nito ay yung local government unit. So therefore, ito ay controlled by the LGU in terms of services na may bibigay niya. So pag sinabi nating station tsaka center, syempre station, ibig sabihin, ito ay temporary na mayroon lamang doon. So pwede nito malipat na ibang lugar and so on. Or ang mga tao o personnel ay hindi sila permanent na nakastay put dito. Maaari sila ay umiikot, meron silang series or lugar na mapupuntahan. Sumunod naman ay yung sa center. Pag sinabi naman nating center, ito ay yung talagang establishment na intended para dito. Now, pagdating naman sa clinic, ang focus natin dito ay yung mga outpatient, no? At ang clinic kadalasan ito ay yung mga private sectors. Ibig sabihin, hindi sila controlled or governed ng government. Aside from the fact lang na ang mga clinic, syempre dapat for them to operate, kinakailangan nila na humingi muna ng permit sa government. Pero ang mga clinic ay personal o kaya sila ay mga private na mga establishments. And they do not provide emergency services. Kasi yun ang clinic lamang, no? For consultations o kaya referral kung kinakailangan niya pumunta ng hospital and so on. Now, dito sa mga susunod natin pag-uusapan ay mga health institutions din to, pero hindi naman kadalasan or most of the time makikita to sa mga barangay. Pero sometimes they can be present, lalo-lalo na kung halimbawa makita ito doon sa location o sa mismong barangay na sakop ito ng barangay. Meron tayong mga hospital. So ano nga ba yung mga hospital? Ang mga hospitals ay for inpatient. Kadalasan ang pinaka-focus ng hospital ay yung mga kinakailangang i-treat yung mga tao na mag-stay sila doon either one day or mas matagal pa. And they provide emergency services. At ang mga hospitals ay maaaring pang i-categorize into two. Maaaring nagbibigay sila ng general na service o kaya special service. Ibig sabihin nito, yung mga general, yung mga kadalasan na nagiging sakit ng mga individuals, at yung special naman kapag halimbawa ay kinakailangan nila ng specialist, katulad ng mga operations o kaya yung talagang magagaling patungkol doon sa isang bagay about healthcare ay nandoon. So yung mga specials. So meron tayong mga level dito, yung level 1, level 2, tsaka level 3 ng mga hospitals sa Philippines. Yung level 1, yung nagbibigay ng minimum healthcare services. Ito yung mga basic. Ito yung mga common kasing mga illnesses tsaka treatments na ginagawa or ina-apply ay nandito sa isang level 1 hospital. Ang level 2 naman, sila yung meron pa rin yung mga minimum healthcare services plus meron silang mga ICU, meron silang mga specialist doctors na pupunta or nagra-rounds doon. Level 3 naman,
kapag hindi lang sila may mga permanent o mga resident doctors na matatawag natin mga specialist, meron din sila, nagpo-provide sila ng mga training sa mga iba pang doktor. So ito yung difference ng level 1, level 2, at saka level 3. In most cases naman, kung halimbawa titignan nyo sa mga PhilHealth, ay kinakategorize ng PhilHealth naman ng mga hospitals into 4. Level 1, level 2, level 3, tsaka level 4. Ang level 1 ay sa small hospital. Doon naman sa level 2, ito yung moderate. Then yung level 3, yung big hospital. At saka yung very big hospital, yung tinatawag nila na very large, yan ay nasa level 4. So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang klase ng service na ibinibigay ng ating pamahalaan o dun sa community level. Katulad na may mention natin kanina, mayroon tayong devolution. So ano ba yung devolution? Ang devolution ay yung pagde-decentralize. Ibig sabihin, mula sa pinaka main source, ibibigay niya yung decision making doon sa mga lugar kung saan sila mismo magdi-decide para sa kanila. Bakit nagkaroon devolution? Under sa Government Code of 1991 or the RA 7160, nakalagay dito na kung saan yung authority kasi patungkol sa health service ay ibibigay na doon sa mga barangay level. At dahil dito ay nagkaroon ng mga, syempre may mga kanya-kanya kasing mga basis at saka may mga kanya-kanyang problema yung mga barangay na kung saan maaaring special ito kumpara doon sa mga kapwa nila barangay. Hindi naman porket magkakadikit sila ay pare-pareho sila na magiging problem in terms of the health. Maaaring iba-iba ito. For example, kung isang barangay ay meron siyang situated siya sa mga lugar na may mga pabrika, maaaring isa sa mga maging health issues ito na madalas na focus ay tungkol sa mga lungs. At meron namang iba na kung saan sila ay nakatira doon sa malapit sa tubig, maaaring naman tungkol sa mga waterborne diseases yung kanilang maging focus. So therefore, ay nagkaroon tayo ng devolution sa ating Department of Health. Although yung na-mention natin kanina, yung mga pinaka-basic scope o yung mga national scope ay ever-present pa rin. So ngayon, ano ba yung mga different natin na types na health service? Maaari mong i-type ito based on the category. Dalawa kasi kadalasan ay nakita sa community. Maaaring private o public. Siyempre, pag sinabi natin na private, ito ay hindi naman to totally nakafocus, pero ang kanyang isang mga target kung bakit meron tong private na health service is para magkaroon ng kita. So nakafocus ito more on the returns. Doon naman sa public, nakafocus naman ito for public service. Ibig sabihin, nakafocus ito doon sa mga libre o yung mga government-owned na institutions na kung saan nagbibigay sila ng mga libreng mga services dahil ito ay sagot ng gobyerno. Now, pwede mo rin naman sabihin na ang type ay based on the scope. Ibig sabihin, kung ano yung kaya niyang kung ano yung service na kaya niyang ibigay based kung hanggang saan yung kanyang level. Magsimula ito sa national, regional, provincial, city, municipal, and down to the barangay level. At ito yung ating pinaka-focus, yung sa barangay level. Doon naman sa susunod, yung mga clients ng health service, maaaring inpatient or outpatient. Pag sinabi mong inpatient, sila yung mga nakapasok sa mga hospitals kasi kinakailangan ng medication na matagal. Outpatient naman, sila yung nagpapacheck up lamang o yung mga kadalasan mga nasa clinics o kaya mga nasa health centers. Now, doon naman sa part ng services na ito, nagbibigay ang sa community-based level tayo, no? May mga 5 tayo na masasabi na services na i-rendered sa mga barangay level. Meron tayong first aid, maternal, neonatal, child health, at saka sa materials. Unahin muna natin doon sa first aid. Ano ba yung ibig sabihin ng first aid? So kapag pinag-usapan natin ay first aid, bali ang pinaka-focus natin dito ay maaaring ito yung end of process. Ibig sabihin, kapag nabigay na yung first aid or maaaring ito lang yung madali ang mabigyan ng gamot, yung isang bagay, for example, ikaw ay nagkaroon ng na aksidente ka, nagkaroon ka ng mga sugat-sugat, tapos hindi naman ganun kalalim, ay pwede ka na dito sa first aid ng isang na service ng isang barangay health center na kung saan linisin yung sugat mo, at the same time, lalagyan ito ng mga remedy para hindi ito ma-infect. So, yun yung end of process. Ibig sabihin, yun na mismo yung solusyon para sa problema mo. Or, maaaring ito ay pansamantala lamang na magbigay ng first aid sa iyo, katulad ng mga severe situation, kung halimbawa nabalian ng buto, bibigyan ka ng first aid lamang ng mga health workers dito,
pagkatapos ay susugod ka sa hospital. So, yun yung magiging first aid. Susunod naman, yung maternal. Kapag sinabi nating maternal, ito yung mga childbearing months na kung saan ay nasa sinapupunan yung baby. At ang focus dito ay yung mga vitamins for mother and child para maging healthy silang pareho. At saka maaari magbigay sila ng seminar or advice sa level ng barangay para doon sa mga buntis. Kung ano yung mga dapat at hindi dapat. At the same time, ay yung mga pwede nilang i-refer na mga pwedeng mag-check ng kanilang health o kaya magbigay ng additional things to do. Next naman, yung neonatal. So, neo means new, no? Yung mga neonatal naman yung mga bagong silang. No? Ito yung mga care for the newborn and the mother. Isa sa mga nagiging focus dito ay yung mga immunizations, yung mga ibibigay na injections para mapanigurado na hindi magkakaroon ng sakit yung baby. Next, we have the child health. Ang child health naman, ang focus ito, syempre malaki na yung bata, syempre continuous dito yung sa immunizations, yung mga bakuna, at saka yung nutrition, at saka vitamins. And then, we have the last, yung materials. Pag sinabi natin materials, ito yung mga binibigay na serbisyo, na binibigay na materials ng isang health institution. Maaring ito ay dumepende kasi sa availability, katulad ng mga medicines. Kung ano yung prevalent na sakit kasi sa lugar na yon, yun yung binibigay na medicine. O kaya minsan may bibigyan ng mga charts, o kaya yung mga family planning tips, o kaya yung mga brochures sa mga parents or sa mga magulang. Next, we have the community health supplies. So ano nga ba yung mga supply na binibigay? Depende kasi kung ano yung pinagbibigyan. Kung ito ba ay barangay health center o kaya ito ba ay rural health unit. Anong kaibahan ng dalawa? Yung barangay health center, ito yung makikita nyo sa lahat ng barangay. Ito yung pinaka-basic entity patungkol doon sa health issues ng mga nakatira sa isang barangay. At pag RHU naman, yung rural health unit, kumbaga ito yung mas mataas ng konti sa barangay health centers. Kasi sa mga barangay health centers, pwedeng meron o wala na permanent doktor. Pero siguradong meron na muna pa rin doon na health official, maaaring nurse, o kaya doctor at cases, na kung saan nagpo-provide sila ng mga immediate response lamang. Sa rural health unit, kamukha din naman siya ng barangay health center. Ang focus lamang sa RHU ay sila pa rin nagsusupply ng mga malalaking mga mga medicines na pwedeng ibigay sa mga health centers o kaya naman kung may mga medyo mas grabe ng konting mga cases na kung saan hindi kaya ng barangay health center, maaaring ito ay i-refer sa RHU. Yung supplies na maaaring ma-include dito ay yung medicine for prevalent illness in the community. Kung ano kasi yung kadalasang sakit sa isang komunidad, syempre yun yung medicine na i-ready. Next, we have the immunizations for children. Ito yung mga bakuna. Ito yung mga injects na binibigay sa mga bata, pwedeng sa matanda. Depende kung ano man yung ibibigay na or ano man yung available na mayroon. Then we also have the vitamins na o kaya mga supplements na ibinibigay lalo na sa mga matatanda o sa mga elderly, yung mga binibigay nila for hypertension, sa mga buntis naman, yung mga binibigay nila ng mga neonatal care, o kaya yung mga habang sila ay pregnant, yung mga supplements, ganyan. Then we also have the equipment. Yung equipment, example lang ito, yung mga stretcher, wheelchair, nebulizer, medical oxygen, and so on. Ito yung mga makita natin sa mga barangay health center at saka sa rural health unit. So, syempre, kinakailangan ng mga yan dahil para ma-mobilize o mapabilis yung tinatawag natin na first aid kung sakasakali, yung stretcher, yung wheelchair, yan, lalo na kung dadali na yan sa mga hospitals, nebulizer, saka medical oxygen, kung very mahirap na huminga yung pasyente, so binibigay yung mga yan. Then also, we have the funding. So, paano nga ba binibigyan ng pondo o pera itong mga government facilities na to? Sa mga private kasi walang problema. Kasi kaya nga sila kumikita, isa sa mga pinagagastusan nila is yung papaano sila mag-ooperate. Pero pag tungkol naman sa mga government agency katulad ng barangay health centers, syempre ito ay owned by the community. So paano ito pinopondohan? Meron tayong mga 3 paraan para dito. Maaring ito ay yung local government unit na nagbibigay ng pondo. Kasi barangay level hanggang sa province, ito ay dahil nga sa devolution, nasabi na natin yon, na decentralized ang DOH. Kung sa bagay, ibig sabihin, may kanya-kanya silang mga pwedeng gawin para dito. Meron silang mga kanya-kanyang budget na pwede nilang i-refer para dito.
So para maging malinaw to, tingnan natin. For example, ito ay sample ng Barangay Annual Budget for 2022. At ito ay makita dun sa DBM, sa Local Budget Memorandum 82 na na-publish noong June 14, 2021. So example lang ito, no? Ito ay maaaring gastusin ng isang barangay patungkol sa kanilang health issues and concerns. So meron sa Health and Nutrition, letter B to, under SAF Services and Facilities Program, meron tayong honoraria. So ano ba yung honoraria? Ito yung binibigay na, kumbaga, salary, no? O yung binibigay nila dun sa mga workers nila. Then meron tayong MOE, yung sa maintenance and other operating expenses. Siyempre, yung mga bagay yan ng mga medicines, siyempre, yan yung consumables. Pag nainom na yung mga medicines o naibigay na yung mga ito, syempre hindi na ito magbabalik pa ulit, not unless kung di ka bibili ulit. So, gumagamit tayo ng mga MOE para doon. So, ito yung mga expenses nila. So, sample lamang yan. So, napapansin ninyo, ito ay bahagi ng local government unit. Lalo na sa mga barangay level, ang pagbibigay ng community health care. So, kinakailangan, syempre, under the mercy ng LGU, ang mga health sectors natin patungkol sa mga community-based. Meron din naman tayong mga donations. Siyempre, mas maganda to, yung mga donations na gagaling sa mga kumpanya o kaya naman sa mga private citizen na ibinibigay nila or in terms of money o kaya sometimes ay ibinibigay ito in terms of mga medicines. Lalo kung halimbawa yung company is a medicine company, ay magbibigay sila ng mga iba sa mga libreng mga medicines. So, maaaring maging part yun ng kanilang mga maibibigay sa citizen. And also, nandiyan yung mga volunteers. Hindi lang naman pondo in terms of money. Maaaring yung funding ay patukol dun sa mga pagbibigay ng serbisyo na maaaring tumulong sa mga health services ng barangay. So, yan yung mga mini-made mention natin. And also, ang last part natin is yung community health knowledge. So, syempre, alam naman natin na walang tatalo pagdating sa health knowledge dun sa mga able person. Yung mga tao mismo na bahagi ng health na facilities natin. Sino-sino sila? Maaaring mga doktor, dentist, mga nurse, yan, o mga midwife. Sila yung mga masabi natin na able personnel. Maaaring mo silang kausapin for consultation o kaya magbigay silang referral sa'yo. Next is yung information campaign. Maaaring sa pamagitan ng posters na nilalagay sa barangay o kaya sa harapan ng mga health centers o kaya sa mga selected places ng barangay o kaya naman nagbibigay sila ng mga online na mga, lalo na sa Facebook, may mga account na minsan yung mga yan, nagbibigay sila ng mga announcements. We also have the knowledge ng community health dun sa mga barangay assembly. Madalas ay sinasabi din, syempre kasama to ng funding ng barangay, in-explain din dito kung paano binigyan ng budget o kaya kung paano ginagastos yung budget patungkol dun sa healthcare. So minsan, ito ay makita sa SOBA o Statement of Barangay Address. Then also, meron tayo number 4, yung special announcements. Minsan, kapag kami mga immediate na dapat na sabihin, ay umiikot, nagpapatrol yung barangay at tapos ina-announce kung ano man yung mga gustong ipa-announce ng ating mga health care unit. So, ulitin lang natin yung pinaka-topic natin para dito sa week 8 natin. Nag-focus tayo dito sa mga health resources, yung human, institution, materials, money, at saka knowledge. Ating competency ay identifies community health resources and facilities that may be utilized to address a variety of personal health issues and concern. Ito po si Teacher Bong nagsabing stay home and stay safe. Salamat sa pakikinig.